Hmm, yun po ulit, napalapit po ulit sa kay God. Yun. Galing ano. Talagang kung titingnan natin yung mga kanya-kanyang karanasan natin, ang Diyos may kanya-kanyang pamamaraan ng pagsasalita sa atin eh. No? At siyempre, napakahalaga noong Word of God ng Sacred Scripture sa buhay natin. Talagang kung titingnan natin ang salita ng Diyos, talagang it will guide us. Gagabayan tayo nito, papalapit sa Diyos dahil ang talagang mensahe ng Sacred Scripture ay talagang buhay din natin, actually. Kumbaga lahat ng pangangailangan natin ay kumbaga makikita natin na talagang ginagabayan ng banal na kasulatan. Dahil ito ay konkreto rin karanasan ng mga tao na nauna na sa atin. Mga tao na talagang sumampalataya sa Diyos sa kabila ng lahat. Kasi kung titingnan natin, naalala ko, favorite quotation ko nga, sinabi ni Kiara Lubig. Yung sabi niya na, if you have faith, then you have hope. Pag may pananampalataya, may pag-asa, and if you have hope, sabi niya, you live differently. Iba yung buhay ng isang taong punong-puno ng pag-asa. Kumpara doon sa taong walang pag-asa. At yung pag-asa na to, saan ba nanggagaling? Sa pananampalataya. At itong pananampalataya, saan ba nanggagaling? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagkakaranas ng salita ng Diyos, no? So talagang yung pananampalataya natin nahuhubog, no? Lumalaki, lumalago, parang buto na kapag dinidiligan, no? Ganun ang pananampalataya natin So kapag dinidiligan natin lalo ng pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig sa salita ng Diyos, lumalaki, lumalago hanggang sa mamunga. Namumunga ng maraming pag-asa, ng maraming pananampalataya, at nag-iiba yung pamumuhay, uri ng pamumuhay natin. Kaya siguro, makikita ninyo, narinig natin sa mga karanasan nitong 3 kabataan kasama ko ngayon, na kung paanong nagkaroon ng pagbabago o realisasyon sa buhay nila because of the Word of God, no? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. At siguro po, sa ating mga kabataan na nakikinig ngayon, may mga kanya-kanya rin tayong karanasan na siguro napadaan lang sa simbahan, may mga pinagdaraanan sa buhay, tapos napadaan doon at nakarinig ng humilia o kaya ng proclamation of the word, ng salita ng Diyos, at nakanaring may dating, no? Ang daming taong pinagbago ng salita ng Diyos, no? At maraming tao ang pinagbabago ng salita ng Diyos. At ito nga, minsan nga ako naglalakad lang doon sa doon sa isang parang street sa Tagaytay. May isang passage na talagang nakaantig sa akin ng husto, yung nakalagay, "For God so loved the world that He gave His only Son, that those who believe in Him may not perish but have everlasting life." Di ba may kanta pa nga to? Di ba alam mo kantahin Ate Majen? Gusto mo kantahin sa ating mga... Sino nagsabing sintonado ka? Hindi. Si Father Bong, sabi niya sintonado daw ako. Hindi, sabi niya sa akin, ang galing-galing mo kumanta. Di ba sabi yung kanta na, "For God so loved the world, He gave us His only Son." Di ba? Yan yung kanta na yan, yung "Tell the world of His love." Favorite ko yan. At siguro yung mga time na yun may pinagdaraanan din ako. Kasi napakatindi ng dating sa akin ng na yan. Na ang Diyos pala ay dumating sa atin. Kumbaga ang Diyos, kung titingnan ko to personally, no? Ang Diyos ay dumating sa buhay ko, hindi unang-una kasi makasalanan ako. Hindi siya nagpakilala, nagpahayag sa akin dahil makasalanan ako. Higit sa lahat dahil mahal niya ako. At dahil sa pagmamahal niya sa akin, ay pinatawad niya yung kasalanan ko. Pangalawa na lang yung pagpapatawad niya ng kasalanan ko. Unang-una yung pagmamahal niya sa akin. Kaya nga sabi nga kahit nagkasala ko o hindi, si Jesus magkakatawang tao. Kahit nagkasala tayo o hindi, ang Diyos magkakatawang tao. Kasi ang purpose, ang number 1 sa kanyang listahan kung bakit siya naging tao ay para ipadamang karapat-dapat kang mahalin. Karapat dapat tayong mahalin. Kaya grabe yung tindi nung mabasa ko yung passage na yun, na talagang malakas ang dating sa akin. Malakas ang arrive. Malakas ang dating. Siguro sa inyo, sa kasama ko rito, si Ate Pat. Kahit hindi, ano ba yung favorite passage mo sa Bible o kaya ay favorite character mo o yung sabi mo kanina,
nung bata ka pa, lagi kayong binabasahan ng tatay mo ng Bible stories. Ano yung mga na-retain sa'yo? At ano yung naging paborito mo sigurong character or istorya sa Bible? Storya po. Ang talaga lang po tumatatak sa akin yung kay yung umakyat po ng sycamore tree. Si Zacchaeus. Ayun, si Zacchaeus po. Oo. Yung tax collector po ba siya? Tax collector. Yun lang po yung naalala ko. Kasi nung bata po kami, may kanta rin pong ganun dun sa Papua. Yun po yung lagi mong pinapakanta sa amin. So ito yung na-retain sa'yo. Alam, favorite gospel passage ko rin yan kay Zacchaeus. Si ano naman, salamat Ate Pat. Si Ate Majen. Ang hirap kasi. Hala, sa totoo lang, nakakapakinig lang ako ng salita ng Diyos kapag may formation, kapag may share. Pero yung na-retain sa'yo na part na talagang malaki yung dating, matindi yung dating sa'yo. Laging tumatatak sa akin kasi hindi naman sa mapalaaway ako, kaya lang dati kasi mapagpasensya, yung mahalin mo yung kapwa mo. Ayun. Palagi yun. Pag may kaaway ako, love your neighbor as you love yourself. Ito yung commandment, So maganda yun, love your neighbor. Actually, ito yung topic din namin ni na Bishop sa In Manus Tuas, sa programang In Manus Tuas. Sige, salamat Ate Majen. Si Kuya Prince naman. Siguro na lang po, yung gano'n kay Ate Pat, yung talagang tumatak na sa kanya, yung gano'n, yung parang, kasi, favorite character ko po kasi sa Bible, si Moses. Si Moses. Yeah. Ay, lalo yung story ni Moses. Ito yung story po. Oo, yung salot, tapos Prince yung of- tumawid. Ano yung Prince of may- Egypt. Prince Kasi of may Egypt. prince, kaya favorite mo. Hindi po talagang may po ako nun may movie pa po ako kaso nawala na. Kaya nung bata po ako, kahit pa ulit-ulit yung pa rin. Yun po talaga. So, ganda yun. Actually, natatandaan ko rin yan, di ba? Sa totoo lang, nung bata ako, may mga Christian na, hindi Catholic, ibang denomination. Talagang nag-i-invite sa amin noon. Yun naman ang gusto ko sa kanila noon. Yung talagang masigasig sila sa mga Bible studies. No? Lately na lang sa mga Catholic na groups nagkakaroon ng mga Bible sharing. No? Kasi noon, akala natin pag sinabing Bible study, ay ano yan, ganito yan, ganitong sekta yan. No, hindi natin namamalaya na dapat kailangan din natin talagang mag-aral ng Biblia Opo. Hindi lang ito pang ganitong denominasyon o pang ganitong sekta, kundi ito para sa lahat. Unang-una, tayo nga mga Katoliko ang dahilan kung ba't nagkaroon ng Bible Tayo ang nagkolekta, no? Ang simbahang Katoliko ang nagkolekta nito. Simbahang Katoliko ang namili kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat dyan. No? Talagang dumaan ito sa pagsusuri, pag-aaral, pagninilay, pagdarasal ng mga Katoliko noong sinauna, no? Kung paano ito na-gather, na kolekta at maging isang Biblia nga. Ay di priority natin na tayo dapat talaga mag-aral, tayo mga Katoliko, no? Hindi lang ito para sa mga ibang sekta o sa ibang denominasyon, kundi para sa lahat at higit sa lahat sa ating mga nasa Kristiyano Katolikong simbahan, no? Ito binibigyan ng pagpapahalaga. So yun nga, noon nung maliit ako, talagang umaattend ako actually ng mga kasi nakakatuwa. Meron silang pelikula minsan ng mga Bible stories. O kaya naman meron silang mga books, mga Bible stories na libro, may mga pictures. Ibang bata parang ganoon, parang comics. Tapos isang set 'yan, talagang 12 books 'yan na talagang nagbebenta pa nga sila ng mga ganong libro Pero malaking bagay, gustong-gusto ko 'yan kasi siguro malaking bagay. Sabi ko nga, akala ko basta-basta lang bibili ng mga ganung mga materials. Bilang bata pala, napakalaki ng impact pagdating. Kasi ang natatandaan ko, yun ang favorite na basahin ko although kasi English bata, hindi pa naman ako masyadong nakakaintindi. Hindi talaga nakakaintindi ng English. Pero because of the pictures, naiintindihan ko yung stories. Opo, may mga ganun po talaga. Yung prodigal son. Oo, yung mga ganun, di ba? Kay Moises, yung sa anak po ni
yung marami pong magkakapatid. Oo. Tapos yung pinakabunso, yung favorite. Si Joseph, Joseph the Dreamer, di ba? Yeah, that. Oo. Gustong-gusto ko rin din eh. Especially yung kay Moses, halimbawa, yung pinaanod sa ilog, di ba? May mga pictures pa yan, ganun eh. Tapos, anyway, ito mga ganitong stories, no, na may, alam ko, nakaka-relate yung mga kabataan na nakikinig sa atin. Pero napakahalaga nito sa buhay natin. At siguro, napakarami pa natin pwedeng pag-usapan, pagkwentuhan, pero basahin muna natin yung mga texters natin. Kasi may mga nag-text na po sa atin. Sabi rito, from Dex, I think si Dex is from Kuya po. Sabi niya, Hi Radyo Maria, Yukat on Air, Kuya Chard, Kuya Jomar na wala yata, hehehe. At sa mga guests natin tonight, kumusta po kayo? Si Dex, I'm back. Ba't saan ka ba galing, Dex? Good evening po. Share ko lang po para po sa study ko. Medyo mahina po ako sa English. Oo. May Bible po ako pero Tagalog. Pero gusto ko po ng English. Wow, mahina ka sa English pero gusto mo yung English. Maganda yan. At least nagbabasa ka ng Bible. And then ito naman, another texter natin. Sabi niya, sa akin naman po, pag may problema ako, parang nagpapadala ang Diyos ng instrumento para turuan at tulungan ako na malampasan yung problem na yon. At bigyan ng bagong pag-asa na may Diyos na handang mangusap at gumabay para sa iyo. Salamat po. Si Dexter pa rin pala yan. Ayan. Ito. Hi Bro Chard at mga guests. Share ko lang din na ang role ko sa family is kuya na as in na nag-uutos. Pero nag-work din. Hehehe. Family nurse din at teacher na din. Ayan. And then, share daw ulit. Share ulit. Medyo mahaba ito. Share ulit. Ako naman ulit, Kuya Chard, prayer at faith lang. Naging power ko. Kasi kuya, nung naka-duty ako, 8 p.m. to 3 a.m. Wow. 8 a.m. to 3 p.m. Nabaliktad naman. Duty, tas kuya, puyat na talaga. At sabi ko, makakaserve pa ba ako ngayon? Parang di ko na kaya. Sabi ko, God, give me strength at talagang nag-pray ako para makatulong pa ako. Talagang kalaban talaga sa duty, kuya, is yung pagod at puyat. But still helping and tumayo agad. Sabi ko, God is here at my side na sinasabi, anak, kaya mo yan. Andito lang ako. Parang ganun na yung asa isip ko. Kaya yun, kinaya hanggang matapos po. Sabi ko, thanks God. At natapos din. Nasabi ko na lang. Ang haba ng share. Ang galing pa ng pagbabasa ko. Ito parang. Ito ay, dinoble lang niya yung pagpapadala. So, makaganda ng mga sharing. At saka kung titingnan natin, di ba, yung talagang, ang sacred scripture, ang salita ng Diyos, pwede pala nating pagdasalan. At maging dasal natin. No? Ito yung maganda. Halimbawa, Ate Majen, galit na galit ka dun sa galit na galit ka dun sa kasama mo. Yung bang pumunta ka ng simbahan, dala-dala mo yung galit at inis mo sa kasama mo. Umupo ka lang, nakaharap ka sa altar, sasabihin mo, love your neighbor, love your neighbor, love your neighbor, love your neighbor. Oh, sabi mo, love your enemy, love your enemy. Yun yung nagiging prayer mo, no? Sa paulit-ulit, mahalin. So maganda, malaki ang pagkakaiba, no? Na talagang yung salita ng Diyos ay ginagawa mong bahagi ng buhay mo. At ito nga po, paulit-ulit na sinasabi sa atin at maganda, itinuturo sa atin na sa mga kabataan ngayon na nakikinig at sa atin na narito sa studio, ang salita ng Diyos ay pinaguhugatan ng lakas at buhay. Kung nararamdaman mong pinanghihinaan ka ng loob, no? Kung nararamdaman mo na nawawalan ka ng pag-asa at ng lakas, kung nararamdaman mo parang sinasakal ka na, hindi ka na makahinga sa dami ng mga problema at pinagdaraanan mo sa buhay, magbasa ka ng salita ng Diyos. No? Buksan mo ang iyong puso, ang iyong diwa sa salita ng Diyos. Kaya magmula ngayon, si Ate Majen magbabasa na palagi yan ng salita ng Diyos. Hindi lang basta makikinig. No? So, yan. At ang bawat isa sa atin lahat talaga inaanyayahan. Kaya maganda sa atin sa simbahan, meron tayong misa araw-araw at ipinapahayag yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos is meant to feed us. Parang pakainin tayo. Pagkain natin to araw-araw para
magkaroon tayo ng lakas at buhay, no? Para tayong lahat ay maging matatag sa maghapon na harapin natin. Okay po. So may pahabol dito. Sabi, nagpasa ng quote, sabi niya, "When your arms can't reach people who are close to your heart, always hug them with your prayers." Ang ganda, no? Nice. Oo, hug them with your prayers. Ang galing. Palakpakan sa ating texter. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Naku, napakabilis po ng oras natin. Papatapos na naman ang ating talakayan ng katisismo ng ating simbahan. At next week, tayo ay papasok na sa chapter 3 ng ating yukat. Nakadalawang kabanata na tayo sa ating yukat. Nakakatawa. No? At sana kung may mga yukat books po kayo, pwede nyo na kayong mag-advance na reading and research at para makabahagi kayo sa ating talakayan. Sana isinave nyo na yung ating numero para sa susunod na linggo ay panibago na naman talakayan na makakabahagi po kayo. Salamat din sa ating mga nakibahagi ngayon. So wag po kayong aalis at sa pagbabalik po ng ating programa, magkakaroon tayo ng recap o pagbabalik tanaw sa ating mga napagkwentuhan. Magbabalik po kaagad ang programang Yukat on Air. Babalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli si Kuya Richard Lagos. At ito po si Kuya Prince. Ate Pat. At si Ate Mary Jane po. Okay, at tayo po ay dumarako na sa huling bahagi ng ating programa at magkakaroon po tayo ng recap, no? So babalik tanawan natin ang ating mga napag-usapan sa halos isang oras na kwentuhan at talakayan sa katisismo ng simbahan. So tayo nga po ay dumako na sa huling Yukat question sa chapter 2 ng ating Yukat book at ito ay tumutukoy sa tungkulin o dun sa role o gampanin ng salita ng Diyos sa buhay natin bilang isang individual at bilang isang simbahan. At sabi po sa ating Yukat question at siyempre ang Yukat answer ay ang salita raw ng Diyos ang siyang pinaghuhugutan ng buhay
at lakas ng ating simbahan. So siya ang pinagbubuhatan ng lakas at buhay. So kaya nga, ang hamon sa atin at paanyaya ay talagang magbasa ng salita ng Diyos upang sa ganoon, lalong-lalo na sa panahon na tayo ay pinanghihinaan ng loob. Pero hindi lang yun, sana sa bawat araw ng buhay natin, no, may pangangailangan tayo o wala, at may pinagdaraanan tayo o wala, ay talagang sana ay papagyamanin natin at biyayaan ang bawat araw natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Para sa ating mga Katoliko, Kristiyano, meron tayong tinatawag na daily readings, no? Na binabasa natin araw-araw ang salita ng Diyos. Merong talagang naka-design na mga pagbasa at ebanghelyo sa bawat araw. Ito magandang ugaliin natin, no? Kung hindi man tayo makasimba araw-araw dahil sa layo sa simbahan, ay pwede nating basahin ang salita ng Diyos, no? Pwede tayong pumunta sa simbahan at hingin yung daily readings araw-araw o kaya humingi ng reading guide, no? At tayo mismo ay personal na magbasa at mag-aral ng mga salita ng Diyos. Sabi nga, aside from the Holy Eucharist, ang salita ng Diyos ay pinararangalan, iginagalang natin, no? Yung presensya ni Jesus sa mga salita niya, no? So ito po yung ating mga napag-usapan sa Yucat question number 19 at pinasasalamatan natin ating mga naging guests ngayon. At sa pagkakataon ito po ay darako tayo sa mga pagbati, no? Mga prayer request siguro kung meron. Unahin na natin kanino? Siguro kay Ate Majen. Kung sino mga gustong Ayoko batiin. nang magturo sa susunod. Una po binabati ko po si Father Bong na sana nakauwi na ngayon. Si Tito Mel po na nag-guest kanina. Tapos si Joanne po na nasa Mary Health ngayon. Si Honey na alam kong nakikinig. Si Ate Lenny, si MM. At syempre po ang staff po ng Radyo Maria, isa po si Kuya Frankie, tsaka Kuya Mar. si Kuya Mar. Yun po at magandang gabi. Ako po, magandang gabi rin po. Binabati ko po yung mama ko po, na hindi ko po, na nasa Mary Help lang po. Tsaka yung kapatid ko po, si Eko. Tsaka si Uncle Bob po. And yung mga klase ko po, iPad M at saka si Daniel, yung best friend ko po. Yun. Binabati ko naman po ngayon na mga taga-Pantabangan, mga nakikinig ngayon. Hindi ko lang po alam kung nakikinig sila Papa, pero sana nakikinig. Sila Kuya Tons, hi Kuya Tons, kung nakikinig ka ngayon. At yung iba pa pong lingkod simbahan sa atin, pagpatuloy niya lang yan. Si Father Ernie na pauwi na mamaya. Uncle Bob. Si Father Ariel, tapos yung mga staff niya sa Kuya po. Sa Kuya po. Kita-kita na lang tayo dyan sa bakasyon. At yung iba pang mga kaibigan natin dyan. At tsaka nga pala, patuloy po natin pagdasal yung mga nasa Tacloban. Yeah. Yun lang po. So kasama naman palagi sa dasal natin. At ganoon din, binabati at pinasasalamatan ko lahat ng volunteers and staff ng social communication sa ating diocese. Ganoon din po ang aking bagong parokya ngayon sa Gimba, lahat ng nasa Barangay Pastoral Council, Parish Pastoral Council, lahat ng mga leader laiko, no, na talagang walang sawang naglilingkod. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. Tatapusin po natin ngayon ang ating yukat sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, aming kapatid, aming kuya, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon kami muling binigyan mo ng pagkakataon na makapagkwentuhan, magkaroon ng talakayan tungkol sa katisismo na nakaugat sa iyong mga salita na siyang nagpapalago, nagbibigay ng buhay sa amin, nagbibigay ng lakas. Sana po patuloy mo kaming patatagin sa aming buhay pananampalataya sa pamamagitan ng aming pakikinig, pag-aaral at pagsasabuhay ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng karampatang biyaya upang kami ay maging bukas at maging matatag sa pagtanggap ng iyong kalooban ng iyong salita para sa amin, at gawin mo kami mga instrumento upang maging daan din upang ang aming mga kapwa, lalo na mga kabataan, ay makapakinig ng iyong buhay na salita, ng iyong salitang nagbibigay lakas at buhay sa amin. Jesus, aming kuya, ang aming kapatid, huwag mo po kami pababayaan, gabayan mo po kami palagi,
lagi mo kaming iingatan. Hinihiling namin ito sa iyong matamis na pangalan, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, marami pong salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. Ito pong muli si Kuya Richard, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito. Magkita-kita po muli tayo at magkayukatan hanggang sa susunod na Biyernes. Magkayukatan po tayo.